Evening, Pastor, and to everybody. Good evening, Pastor Amel. Good evening, Pastor. Good evening, Pastora Rodeli. Good evening, Sis Rodeline. Pastora. Good evening po. Happy Eva, Pastor's Day. kumusta? Happy Pastor's Day. Happy Pastor's Day. Salamat. Ayan, ang dami na natin. So, saan na siguro natin itong ating lesson ang ating last session para sa series natin na Life and Ministry of Christ. So, iniling kong imuko tayo at manalangin. We will start in prayer. Lord, maraming salamat at sa gabing ito makapag-aaral na naman kami, Lord. We will look forward sa natitirang topic namin, Lord, which is to look on your identity as the King, the soon coming King, and the reigning King. Lord, i-bless mo ang aming pag-aaral. We pray, Lord, na bigyan mo kami ng kaunawaan. We ask the Holy Spirit to guide us into all truth, para mas makilala ka namin ng mas malaliman at mas maunawaan namin ang aming mga tungkulin bilang bahagi ng iyong kaharian. I-bless mo ang bawat isa sa amin, pati na yung mga kasama namin na on the way pa ng pauwi, at kahit yung mga manonood sa online class, Lord, manonood sa YouTube version ng online class. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, i-upload ko lang yung slide natin. Session 8. The King on the Throne. So, the King on the Throne and His returning mission. So, yan yung pag-aaralan natin ngayon. Ang pagiging hari ni Jesus Christ. So, ang dami nating yung mga nakaraan, pinag-aralan natin yung iba't ibang katangian ng Panginoon. Doon sa unang phase, yung why. Pinag-aralan natin yung eternal covenant in Christ. So, doon pa lang, bago paglikha, nandun na yung plan of God to redeem us. And then the communication of the gospel in the Old Testament, ipinakilala niya yung magandang balita na in spite ng ating pagkahulog sa kasalanan, may inilaan ng Panginoon na ayusin niya ang mga bagay-bagay. And then phase 2, pinag-aralan natin yung fulfillment of the promise. Session 3, pinag-aralan natin yung paano niya kinommunicate yung gagawin niya. And he is using different imageries, analogies from the Old Testament, sa symbolism sa tabernacle, sa temple, sa Torah. So, napakaraming pictures na pinag-aralan natin to i-convey. Yun yung ginamit ng Diyos to convey His plans. And then, Session 4, pinag-aralan natin yung the heart of the shepherd. So, tinignan natin yung ministry ng ating Panginoon, nung nandito siya sa lupa. Yung pagtuturo niya, ano ba yung puso niya, discipleship, yung mga strategies na ginawa niya while on this earth. And sa phase 3, natalakay natin yung the climax of everything, even in the cosmic story, the story of all creation. Yun yung pinaka-peak kasi yung the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. So, pinag-aralan natin sa session 5, yung the Lamb of God, the cross. Bakit niya ginawa yun, yung mga details ng yon. And then, the firstborn among the dead, session 6, pinag-aralan natin yung resurrection. And ngayon naman, nandito tayo sa phase 4 regarding sa topic dito sa Life and Ministry of Christ. Ito yung huling phase, pero may madadagdag kasi na isang phase pa pagkatapos nito. Pinag-aralan natin sa session 7 yung Heavenly Tabernacle, na meron palang tabernacle dun. So yung ministry niya ngayon bilang high priest. And ngayon naman, ngayong gabi, tatalakayin natin ngayon yung ministry niya as the king. So yung katangian niya as a king. So sa ngayon, umiiral ang Panginoon bilang high priest para sa atin.
na natubos. And then namamagitan sa sangkatauhan at ang sa Diyos. So, we analyze ito in the perspective of law, yung judiciary law. And then ngayon titingnan natin yung Jesus Christ as the King and yung returning mission niya. Okay? Ayan, kung iisipin natin ang mundo natin ngayon, more on pag king kasi politics ang pinag-uusapan, administration. The sad thing with the church, when we think of the Lord Jesus Christ, we always think of spiritual things, mga something that it relates to the soul, mga ganon, puro langit, ganon. But actually, yung kingship of Jesus is very literal, hari talaga. We think of, kasi ang tawag natin sa kanya, hari, hindi president, hindi prime minister. He is a king. And literal ito, literal na hari. Yun yung, we think of it. Kasi parang ini-spiritualize natin karaniwan lagi ang mga bagay-bagay. At dito sa mundo natin, nakakalungkot ngayon na ang gulo ng mundo natin, ang daming giyera, ang daming balitaan na corruption dito, corruption doon, dayaan sa eleksyon, social unrest. Napakagulo ng mundo natin. Napakagulo ng mundo natin. Sa Pilipinas, welga dito, welga doon, chismis ng corruption dito, chismis ng corruption doon. Kailan ba matatapos? And bilang sa Pilipinas na nga lang, mapuprostrate ka. Kanina nga si Brother Ronnie, isang member sa church, asawa ng isang deacon na nasa DPWH siya. And he shared his testimony a while ago. And ibinubuhos niya yung puso niya, yung stress niya sa trabaho dahil he is working in the DPWH. Ang tingin ng tao sa amin, corrupt kami lahat, sa pasap, kasi tingin na kano kanyada. And napakabigat, sabi napakabigat ng damdamin. Yun, parang losing battle, parang ganun yung nangyayari. So, corrupt leaders, broken promises, parang paikot-ikot na lang yung instability sa mundo natin. So, kaya minsan hindi natin maiiwasan na yung puso natin nababagabag, nagkakaroon tayo ng anxiety, and then even the church, di ba, nakakalungkot. Ngayon, nadadrag sa kontrobersya si Brother Joel Villanueva. And may pagkuhan dyan. So personally, hindi ko alam yung nangyayari. Pero dapat imbestigahan nila para ang mangyari dyan, he can redeem himself. He can prove himself na clean. Kasi they are accusing him. So it's pagkakataon niya to prove himself doon. So ayan, parang even yung mga Christians na nandun sa loob, pangalan nito si yung pangalan na yung pinapangalan Gismil Cayetano. So even dito mga Christian brothers tong mga to, Cayetano siblings, and we are praying for them na they rise up doon. Sa Congress, maraming kwan doon. Mike Velarde, ang tawag nito, ang El Shaddai is a party list doon. JIL has this, meron sila itong tawag nito, Citizens Battles Against Corruption, si BAC. And then different religious group, they have their party list. Ang tahimik nila. And parang minsan naiisip mo, natatalo ba tayo? So parang ganun, hindi mo maiiwasan na parang nakaka-overwhelm yung labanan ng kanin. But ang pag-aaralan natin ngayon nakakapagbigay ng hope sa atin lahat. Because from the words of God, itong perception na parang nakukumbinsi tayong sa itsura ng mga bagay-bagay na parang natatalo. So parang, but
But itong salita ng Panginoon, ang control ng mga bagay-bagay lalo sa Pilipinas, nandito sa kabila ang China, nandun sa kabila ang Amerika. Pero ang control ng mga bagay-bagay ay hindi sa Washington, hindi sa Moscow, hindi sa Beijing, hindi sa Malacanang. Ang control ng everything, mga bagay-bagay, ang nangingibabaw yung trono doon sa langit. So that's why I put this picture reflecting the throne of God. So ayan, yung session natin ngayon, culmination ng ating journey dito sa life and ministry of Christ. So nakita natin si Jesus as the eternal Lamb. Nakilala natin siya bilang the promised seed, doon pa lang sa Genesis. Nakita natin nung naparito siya sa lupa bilang the suffering servant. And last meeting, nakilala natin siya bilang the great high priest. Now, titingnan naman natin ngayon yung ultimate office niya. Yung magpakailanman na role niya, the king on the throne who holds authority and who has given us the returning mission. So, ayan. Yan yung series natin and usad na tayo and may ilan na i-discuss ako rito. Titingnan natin yung coronation. Paano naging hari si Jesus Christ? So, parang ganun. Paano naging hari? Titingnan natin yung coronation and then usad tayo doon sa pangalawa yung ceremony sa kalangitan regarding yung kingship niya. And then pangatlo is yung commission niya. Yung bilin niya bilang hari. Pag hari ka, may mga mandate ka, may gusto kang ipagawa. And then pang-apat yung consummation, yung end of everything. So, yan yung mga dadaanan natin sa ating discussion ngayong gabi. Mag-raise lang kayo ng kamay if you want to clarify something. So, una dito sa coronation, the ascended king on David's throne. Itong resurrection over death, di ba death is trying to stop him. But vindication yung resurrection. Vindication yung resurrection to demonstrate na death cannot hold him because the wages of sin is death. And he has no sin. He has no sin. So, ayan. And then, yung pag-ascend niya, yung pag-angat niya, pagbalik niya sa kalangitan, in this picture, yung pagbalik niya sa kalangitan, that is somehow a coronation. Yun yung declaration ng pagiging hari niya. So, tingnan natin itong kwan. Hindi ko na nailagay dito, but our text na babasahin natin dito is Acts chapter 2, verse 29 to 36. Ibabasa ko ito sa Tagalog. Ito yung speech ni Peter noong day of Pentecost. So, Acts chapter 2, verse 29 to 27. So, ito-quote natin si Peter. Kasi yun yung interpretation ni Peter during that time. So, we start with verse 29. I will be reading in the Tagalog version. Sabi ni Peter, "Mga kababayan, malinaw na hindi tinutukoy ng ating ninunong si David ang kanyang sarili dahil namatay siya at inilibing. At hanggang ngayon ay alam natin kung saan siya nakalibing." Verse 30. Si David ay propeta. So he has the gift of prophecy. So siya ay propeta at alam niyang nangako ang Diyos sa kanya. Alam niya na nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga lahi ay magmamana ng kanyang trono. 31. At dahil alam niya kung ano ang mangyayari, ipinahayag niya ang muling pagkabuhay ng Mesyas at hindi siya pinabayaan sa mundo ng mga patay at hindi nabulok ang kanyang katawan. Verse 32. Siya'y walang iba kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay saksi rito. Iniluklok siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang banal na Espiritong ipinangako sa kanya. Ibinuhos naman niya sa amin ang banal na Espiritu na siyang nakikita at naririnig ninyo ngayon. Sapagkat hindi si David ang umakyat sa langit, ngunit sinabi niya, "Wika ng Panginoon sa aking Panginoon,
umupo ka rito sa aking kanan hanggang sa gawin kong iyong apakan ang iyong mga kalaban. Verse 36. Kaya ngayon, dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinako nyo sa krus ang itinalaga ng Diyos na Panginoon at Mesiyas. So binabanggit dito sa binasa nating text na yung pag-angat ni Jesus Christ that's the coronation. Iniluklok siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang banal na Espiritu sa kanya. So yan, iniluklok siya sa kanan ng Diyos. So, and then yung quoted from Psalms, quoted dun sa Psalms, I think Psalms, saan ba yun? Tingnan ko. Quoted dito sa Psalms 2 verse 35 or Psalms 110 verse 1, Psalms 110 verse 1. Umupo ka rito sa aking kanan hanggang sa gawin kong iyong apakan ang iyong mga kalaban. So, ayan. Tinutukoy ni Peter dito na that is the very coronation. Ang ganda ng argument ni Peter dito. So, ayan. Hindi naman si David yung magpakailanmang hari. Yun yung sinasabi ni Peter. Yung forever na hari sa trono ay yung isa sa mga anak niya. Yan, namatay na si David eh. Alam natin kung saan siya nakalibing. Alam natin kung nasaan yung puntod niya. So, yun. Pero itong si Jesus Christ, muling nabuhay at umangat siya. So, ito fulfillment ng hindi niya tinanggap yung trono dito sa lupa. Tinanggap niya yung trono sa langit kaya sinasabi niya kay Pontius Pilate, may hari ka ba? Sabi ng Juan eh. Ang sagot niya ang kaharian ko wala sa lupang ito. So, ayan, during that time hindi pa colony ng hawak ng darkness kasi ang mundo natin eh. So hindi siya part ng colony ng Kingdom of God yung naagaw kasi ng kalaban nitong teritoryo ng mundo. So yun. Pero yung pag-angat niya doon, tinalo niya yung may hawak. Tinalo niya yung may hawak ng kapangyarihan dito sa mundo sa pamamagitan sa cross. And then, pumunta siya doon para mailuklok sa upan. So, yung banggit dito sa Psalms, yung binasa natin, umupo ka rito. Yung in-exalt siya sa right hand of God. So, lagi nating nababanggit itong right hand. Kaya ang imagination natin, nasa kanan siya ng Diyos Ama. Parang may trono at sa kanan siya. Sino sa kaliwa? Parang ganon. Kasi iniisip natin na literal kung minsan. But this right hand is sabi nila sa theology, pregnant word. This is symbolic na terminologies ang mga ito. Hindi ito physical na location. hindi physical na location. Kalimutan kong iusad yung notes natin. Okay. So yan. Exodus, nabanggit na rin sa Exodus yan. Your right hand, O Lord, was majestic in power. Your right hand, O Lord, shattered the enemy. Ang iniisip natin, yung kanang kamay ng Panginoon. So, orthodoxy ang Panginoon. Hindi siya hindi siya southpaw. Kung boxing sana, pag kanan, orthodox. Pag kaliwa, southpaw. So, dahil yung kanan ng Panginoon, sabi, makapangyarihan. Ano yung kaliwa? Hindi makapangyarihan? Hindi. Yung right hand na tinutukoy dito, paano ba? Kasi symbolic ito eh. Ang sinasabi nito, yung parang kanang kamay. Pag kanang kamay na hindi literal na kamay yung power ng Panginoon at ang tinutukoy na dito is the Lord Jesus Christ. Ang the Lord Jesus Christ na ito. So the right hand of God represents authority, not geography. So ayan. Now, parang itong sabi nga natin, hindi ito physical location na nasa kanan ng trono. Ito ay supreme authority. Parang rangko ito. Isa siyang supreme authority, isang honor, isang posisyon, isang kapangyarihan. So parang dito sa mundo sana, yung mga parliamentaryong bansa, for example, may hari sila or may president sila. Yung prime minister, parang ganon. May pinaka-national leader sila,
pero yung lahat ng kapangyarihan ay hawak. Ang pinaka-powerful is yung Prime Minister, siya yung namamahala. So, ayan, parang Chief Executive Officer ng universe. Parang ganun sana. So, hindi ko alam kung nagkataon na naman ito, pero sinasabi rin ng mga scholar na Joseph is a ipahiwatig ng ating Panginoong Hesus. So sinasabi nila na si Joseph yung istorya ng buhay niya inaaninaw niya yung parating na Panginoon. So ayan, si Joseph nung nasa Egypt siya, so parang nandun siya sa servant, slave nga eh. And ang daming na ipapataw sa kanya na accusation, na kulong siya na walang kasalanan, mga ganun. And may papahiwatig yun na he is a servant. He was a slave when he came on earth. And then he was accused of so many sins. Nakulong siya. Yung asawa ng Potiphar, nakulong siya doon. And then nakikita mo nakakaangat lagi ang Panginoon eh. Hanggang sa itong servant na ito, umangat siya sa trono. And he became the right hand of the Parao. So parang ganon, yung Parao, siya yung pinaka-angat na tao sa Egypt. Pero yung kapangyarihan niya, inilagay niya kay Joseph. At si Joseph na ngayon ang pinaka-powerful sa Egypt, bukod kay Parao. So si Parao lang ang may authority siya over sa kanya. So yun yung tinutukoy. Doon natin siguro mauunawaan itong kanang kamay. Itong termino na kanang kamay. So hindi siya literally nga nakaupo dito sa right side ng Panginoon, Diyos Ama. So siya yung Chief Executive Officer ng universe, kasi sabi natin. Lahat ng kapangyarihan, kaya sinabi ni Jesus Christ doon sa Matthew, all authority has been given to me. Siya na ngayon ang may hawak ng authority. Kung lahat ng dito sa lahat ng sannilikha, siya yung namamahala. So naibigay lahat sa kanya. Okay, so fulfillment ito sa covenant kay David. Kasi sinabi na yung anak niya, yung son of David, maghahari sa eternal throne. Yung binanggit niya sa John 18:36 na wala dito sa mundo yung kaharian niya. Nandun yung kaharian niya, ang mundo gagawin niyang colony. So parang it's a colonization na nangyayari. Okay? So, ayan, usan na tayo para hindi tayo gabihin. Now, ano ngayon? Parang ano ngayon? Itong right hand, yung pinag-usapan natin regarding yung right hand ng Panginoon, makikita natin si Jesus Christ dito na bilang an enthroned king. Literal na hari si Jesus Christ. Literal. So hindi siya candidate for the throne. Hindi siya haring naka-exile. Nakaupo siya mismo sa trono. Sovereign siya. Nagro-rule siya bilang monarch dito sa sangnilikha. So reality ngayon ang paghahari niya. So parang out of control ang mundo? Hindi. In control yan. In control ang Panginoon. Nangingibabaw lagi ang Panginoon. Hindi mamumroblema ang Panginoon. So, ayan, pag dumating siya, mahuhukom lahat yan. He is in control of everything. May kahantungan sila. So, with that idea, pupunta tayo sa bilang mga leaders sa church. Anong epekto nito sa atin? So, anong ibig sabihin nun sa atin? I think ang marireflect natin dito tayo namumuno tayo mula sa victory. We lead from a place of victory, not for victory. Hindi tayo nagmi-ministry para magtagumpay. Hindi natin ginagawa ang mga sakripisyo natin sa lahat ng ginagawa natin ng ministry, parang nakikipaglaban tayo sa victory. Hindi yun. Nanalo na tayo at ipinapatupad natin yung victory. Yun yung parang
pag yung Prince Charles sa church kasi noon, nung yung perspective nila ng World War II, meron yung D-Day and V-Day na sinasabi nila. Yung D-Day, yun yung nung World War II, ang last na stronghold ng Axis power, itong Germany, doon sa teritoryo nila. Pero may araw na nakalapag successfully, nakapasok ang Allied powers doon sa Normandy. So yung landing in Normandy, sabi nila. Nakapasok sila doon. At yun yung stronghold ng kalaban. So nung nakapasok na sila doon at nakaposition sila, nakagawa sila ng position nila doon. Sabi nila, ang tawag nila doon, the D-Day. Yun yung araw na victory is assured. Panalo na sila. Talo na yung kalaban kasi napasok na yung last stronghold nila eh. So may araw na may tinawag nila the Battle of Bulge. Kasi yung kalaban may line, may imaginary line yung military na binabantayan nila. So yung military ng Allied powers, yun naman yung target niyang i-penetrate. Yung Axis power naman, yun yung target niyang i-defend. Pero yung giyera ng araw na yun, the Battle of Bulge, umatras yung persa ng kaya tinawag nilang Battle of Bulge. Yung linyang yon umatras, gano'n, nag-bulge yung linya. So, ibig sabihin, yung stronghold nila, butas na. Kaya sabi nila, D-Day. That day, assured na yung victory ng Allied power. Pero, may bala pa itong mga kalaban eh. So parang tinatapos na lang yun hanggang sa naabot yung V-Day. Yung V-Day no talagang pride na lang ng Axis power eh. Pero yung V-Day, yun yung declaration na ng victory talaga. Talagang sumuko na sila. So parang ngayon, on the cross of the Lord Jesus Christ ito. Nung namatay si Jesus Christ sa cross, that is the D-Day. Assured na yung victory. It is finished, sabi ng Panginoong Hesus. Pero ngayon, may mga giyera pa rin nangyayari. Parang tuloy-tuloy pa rin tayo sa spiritual warfare. Pero, ang ginagawa natin, clinic-claim na lang natin yung mga territories. Itinutulak na lang natin yung territories ng kalaban kasi wala na siyang talo na-disarm na siya, parang ganon. So parang pumipigil pa rin naman, umaangal pa rin, pero wala nang angal, wala nang laban yan. So parang ganon. So ang ministry natin, kaya nga sabi ni Jesus Christ, the gates of hell shall not prevail. Ang ministry natin is always moving forward. We win one person at a time. So parang ganon, umaatras at umaatras dyan sa Hong Kong. In your ministries na ginagawa nyo sa Hong Kong, you are winning, pushing the gates of hell one step at a time. We are victorious. We lead from a place of victory. Hindi tayo nakikipagpunyagi para mag-victory. So, ayan. Kaya yung mga anxieties sa ministry na parang pagod tayo, fighting for victory, hindi ganun. Victorious tayo. The battle has been won on the cross. So parang ini-enforce na lang natin yung victory ng King. So ini-enforce na lang natin. Pinoproclaim natin na pinapalaya natin ang mga tao mula sa gapos ng kalaban. So ayan, and sinasakop natin. So diyan sa Hong Kong, narinig ko yung history diyan eh. Nung early days na sina Pastora Imelda nandyan, magulo diyan ang mga Pilipino. Pero there was a time na nag-boom ang mga churches. Napakaraming churches ang nangyari, nagsilitawan dyan sa Hong Kong. And ngayon, hindi na masyadong problema ang mga Pinoy dyan. So parang ganun. We are, the kingdom of God is invading that. Invading yung one. And we are pushing the gates of hell one day at a time. So we are victorious. Walang magagawa ang kalaban. Yun yung meditation sana natin dito. So yung posture natin mula sa fear na nag-aalangan kang baka matalo, parang kukonvince ka ni Satanas na talunan ka. So yun, hindi tayo nakikipagbaka sa kalaban para ipaupo ang Panginoon. Nakaupo na ang Panginoon. Kaya tayong nakikibaka.
iniuusad na lang natin yung teritoryo ng Panginoon. Victory is assured. So, yun yung effect ng yung pinag-aralan natin dito na yung coronation of the Lord. So, usad tayo sa yung ceremony. Tingnan nga natin yung ceremony na nangyari sa kalangitan. So, ayan. Dun sa Revelations chapter 5, basahin nyo na lang later kasi mahaba yan. Basahin ko lang yung ilang verses siguro. Dito sa Revelation chapter 5, verse 1 to 7, yun siguro ang titingnan natin para ma-establish natin yung argument dito. Dito, verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang nakarolyong kasulatan na hawak-hawak ng nakaupo sa trono sa kanang kamay niya. Okay? Meron nang nasa kanang kamay na hawak-hawak yung rolyo. May nakasulat sa magkabilang bahagi nito. At may 7 selyo upang hindi mabuksan. Verse 2. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na sumisigaw. Sino ang karapat-dapat na magtanggal ng mga selyo at nang mabuksan ang kasulatang ito? Ngunit walang isa man sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbukas ng kasulatan upang mabasa ang nakasulat doon. Kaya yun. Verse 4. So, si John dito, sabi ni John, umiyak ako ng labis sapagkat walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at bumasa sa kasulatang iyon. At sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang tinaguriang leon mula sa lahi ni Huda, ang supling ni David ay nagtagumpay at karapat-dapat siyang magtanggal ng 7 selyo at buksan ang kasulatan. Verse 6. Pagkatapos, nakita ko ang isang korderong mukhang pinatay na nakatayo sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Mayroon itong 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Verse 7. Lumapit ang kordero sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo roon. So from the very beginning, ini-interpret natin si Jesus Christ through symbolism. So mula sa Old Testament. Kaya si John dito sa Revelation, hindi mo maiintindihan itong Book of Revelation kung hindi ka marunong bumasa ng symbolism. So napansin nyo rito, sinabi ng isang pinuno, isang elder doon sa lugar na yon, na wag kang umiyak. Ang tinaguriang leon mula sa lahi ni Huda, ang supling David ay nagtagumpay. Nanalo siya. Nagtagumpay. Karapat-dapat siyang magtanggal ng selyo at buksan ang kasulatan. Ano kaya yon? Ano yung kasulatan na yon? At anong laman noon? Bakit napaka-controversial? Bakit si John naiiyak? So parang pinag-aaralan ko ito and I'm looking on the different symbolism. At ayun, ang itong mga symbols, napakayaman ng mga simbolong ito. Na ang ibig sabihin kasi ng scroll na yon, yung parang culmination ng history. Anong susunod na kabanata sa mundo? So, yun yung edict ng hari. Yun yung ipapatupad ng hari. Parang yun yung title deed sana kung kuwan. So, yun yung kasulatan ng paghuhukom, pagtubos, at pag-establish ng bagong kaharian sa mundo. So, decree ang kuwan yun. Yung iba, makikita mo na, ayan, makikita mo yung lokasyon nga, nasa right hand of God, symbolizing na the plan is held by an ultimate authority in the universe. Ang hahawak nito, makapangyarihan. Ang nilalaman nito, pag binuksan itong selyo na ito, yung seal, ibig sabihin, walang makakapagbukas talaga to. Seal, hindi mo alam ang susunod na kabanata. Kasi ipinasilip kay Daniel ito Kaso sinabihan ng Panginoon na silyuhan mo.
So, lihim sa lahat kung ano yung mangyayari sa dulo. So, ayan. Ang nilalaman nito, yung kasaysayan na mangyayari sa sunod, mga conquest, mga giyera, mga famine, mga kamatayan, martyrdom, mga makaguluhan dito sa mundo. And then, yung araw ng paghuhukom ng Diyos. So mga ganun, execution ng judgment. Sinong magpapatupad nito? So, parang yun yung ipapatupad nila dito sa mundo at ang makakapagbukas lang doon yung magpapatupad. So, ayan. So, kung iisipin natin sa Old Testament dito, ang parallel na image rin nito yung kasulatan ng Old Testament. So, particularly yung kinote sa Jeremiah 32 verse 6 to 15. Ang haba na naman ng text na ito. Pero dito kasi sa Book of Jeremiah sa 32 verse 6 to 15, pag may binibentang lupa, nagbibigay sila ng katibayan, yung deed, dokumento, deed of sale, parang ganun. At sineselyuhan yon. Now, yung pag binili mo yon, sa'yo yon, pero silyado yon. Pero yung kinsman redeemer, pag lumabas yung kinsman, yung pinakamalapit na kamag-anak nung yung nagbenta, siya lang yung may karapatan kasi na bumawi nun. At titingnan, bubuktan yon. So, ibig sabihin, babawi. So yun parang ganun. Itong mundo kasi, napasakamay ng kalaban. Nasa kanya yung deed. yung kahihinatnan ng mundo nasa kanya. Pero si Jesus Christ, pinahiwatig rin sa Old Testament bilang kinsman redeemer. Siya lang yung worthy na babawi dito. So parang ibig sabihin, siya lang yung magre-reclaim ng property. So ayan, marami tayong interpretation na magagawa ito. So parang sabihin na lang natin na dokumento ng nagmamay-ari ng lupa yon. So sa mamamagitan ng sin kasi ang humanity, ayaw sanang mamamahala sa mundo Ayaw binigyan ng dominion. Sa mamamagitan ni Adan. Naipatalo natin yun Naipatalo natin yun. So, tingnan mo yung mga konsepto ng kino-communicate ng Old Testament. Tinatawag niya yung church na bride. So, ayan, tinatawag niya yung church na bride. Pakakasalan niya. At tinatawag si Jesus Christ na kinsman redeemer. So, sabihin na natin, nabalo itong sangkatauhan, nakuha ng kalaban yung pagmamay-ari nitong dahil sa kasalanan, and then asawain ng Panginoong Hesus ang sangkatauhan, babawiin ni Hesus yung ari-arian. So, parang gano'n. Ang dami niyong makikitang imagery in the Old Testament kung uunawain natin dito. So, kung tanong na naman na pangalawa, bakit silyado? Bakit silyado ito? 7 seals pa. Pag sinabing 7, mahilig ang Hudyo ng 7. Ibig sabihin ng 7, perfect. Hindi mo mabubuklat to. Talagang silyadong silyado. Yun lang yung ibig sabihin. So, pinapahiwatig nito na ganap yung pagka-secure nito. Na hindi matatamper ito, hindi mabubuksan ng hindi otorisado. So, ayan, bakit dalawa? Dalawang authority and secrecy and the worthy executory. So, yun yung mag-execute lang yun. So, walang makakabukas nito maliban kay Kristo. walang makakapagbukas, sabi. So, walang kwalipikado na magbubukas. So, sa langit or sa lupa or sa ilalim ng lupa. Sabi nga kahit yung mga kalaban hindi nila mabubuksan. So, ayan. Bakit si Jesus Christ worthy? May mga ilang kasi dito, may mga ilan na dahilan kung bakit si Jesus lang ang makakapagbukas. So nabanggit doon na yung binasa natin kanina na na-declare na the Lion of the tribe of Judah. So, bakit kailangang banggitin yung ang tinaguriang leon mula sa lahi ni Judah, yung supling ni David? Yung magbubukas nito dapat nasa kanang kamay. Royalty, yung ibig sabihin. Dapat royalty. So yun yung di ba na prophesy na ni
Na-prophesy na ni Jacob doon kay Judah, na lalabas later yung hari sa kanya. Parang ganun, mapag-uugnay mo lahat kung pag-aaralan mo ang buong Biblia. So kinonek itong pamagat na ito, yung royalty ng Lion of the Tribe of Judah, kinonek kay Jesus Christ, the messianic line kay King David. Nabanggit na rin ito sa Genesis 49 verse 9 to 10. Yung karapat-dapat na hari. So, ayan yung legal royal authority niya na mag-reclaim ng sangkatauhan, nasa kanya. Pangalawa, bukod sa pagiging his royal right, yung pangalawa is his redemptive work. Ito yung pangalawang nagka-qualify sa kanya. Kasi kasi dinescribe ng elder doon na yung leon ng lahi ni Judah. Tapos paglingon ni John, hindi leon ang nakita niya. Tandaan niyo yung mga simbol na yun yung pangalan niya leon. Pero paglingon ni John, ang nakita niya tupa na parang namatay, parang pinatay ito. So, siyempre, tayo bumabasa ng paatras. Alam natin yung mga simbol na sinasabi niya. Si Jesus Christ ito, Revelation 5:6. So ayan. Yung nag-execute ng judgment, siya rin yung sacrifice sa sin. So, ayan, worthy siya, rooted on his atoning death. So, dahil yung trabaho niya. So, yung moral authority to judge, kasi mga judgment nga yung nilalaman nito, siyempre, righteous judge ang kailangan natin. Righteous judge. So, hindi kagaya sa Pilipinas na minsan binabayaran ng judge. Sige na, we are having class movies. So, ayan. The right to redeem. Yung concept yung binabanggit ko na kanina, yung concept of kinsman redeemer. So, he paid the price to buy back. Napansin niyo yung kay Ruth? Yung tinapon yung tsinelas. Kasi binili niya Hindi naman kinukuha yun binibili. At ang pinangbili kasi dito, yung buhay mismo. So, redeem niya tayo. So, yung ginawa niya doon sa cross, redemption not by money but by his own blood. So, redeemed people. So from every tribe, every language, every people, and every nation. So, ni-redeem niya, reclaim niya ang sangkatauhan. Okay? So, ayan. Una, yung his royal right. Pangalawa, his redemptive work. And then pangatlo, itong his inherent nature. Yung katangian niya. The Lamb, sabi. Yung Lamb, nasa center ng throne. Nasa center bakit nandun siya? Dahil inherent na doon yung location niya. Taga doon siya. He shared the very place of God. Bakit nasa trono yung tupa? So, dito natin papasok yung concept na he shared the throne with God. So, yung nature niya, God mismo. He is divine. So, the very place of God. So, he is worshipped equally with the Father. Revelation 5:13 to 14. Kung babasahin natin yon, 13 to 14. Sabi dito, at narinig ko ang bawat nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat na umaawit. Anong kinakanta nila? Sabi nila, ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang kapurihan. Dalawa yung sinabi. May nakaupo at may kordero. They share the throne. They share the throne. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman. Sumagot ang apat na buhay na nilalang, Amen. At nagpataripa ang mga pinuno at sumamba. So, ayan. He is worthy to open because he has his royal right, because of his redemptive work, and because of his inherent nature. He is divine. So, in essence, itong sealed scroll na kumakatawan sa plano ng Diyos na bawiin ang mundo, silyado ito dahil itong plano ay plano ng Diyos alone na walang ibang creature ang qualified na magsasagawa nito. So, yung bubukas nito, siya yung magsasakatuparan. So, si Kristo lang ang nakapagbukas nito at dahil nasa kanya yung pagiging hari, the line of David, yung
moral authority niya, yung sacrificial work niya, at yung divine nature niya, kaya siya worthy to open the scroll. So, ayan, yan yung makikita natin dito, may hiwatigan natin dito na ibig sabihin nito. So, ayan, paglingon ni Jan, hindi naman yun yung nakita niya. Nakatayong lamb, nakatayong tupa. Parang pinatay to. So, parang ganun. Napakaganda dahil sa biblical imagery dito, pinagsalubong niya ang iba't ibang imageries. So parang, ang galing nga ni John napakaraming imagery sa Old Testament pero pinagsasalo-salubong niya. Binanggit yung slaughtered lamb. Maaalala mo yung Genesis 3 verse 21. Ibabalik ka niya doon sa seed plot doon sa Genesis. So Genesis 3 verse 21, sabi dito, pagkatapos gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito, maaalala mo yung kinatay ng Diyos para mabigyan sila ng damit. Maaalala mo doon sa Exodus 12, kahit sa Isaiah 53 na pinag-aralan natin nung nakaraan. Yung standing lamb, may kukonek yung iba't ibang imagery sa Genesis, Exodus, Isaiah. So, yan. And then yung the one who was bruised, sabi, nasugatan siya. Parang, and maaalala mo na naman ito, yung Genesis chapter 3 verse 15. ang galing na pinagsasalubong niya lahat yung kwento mo, unawaan mo. So, sa Genesis chapter 3 verse 15 kasi, ang sabi dito, ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. So parang gano'n, yung bruise na tinutukoy dito sa English. So, ayan. Siya yung na-reinterpret dito. So, malinaw na. So, pag nasa Old Testament ka na hindi mo alam itong mga detalye dito, hindi mo alam yung nangyayari doon. Parang marami silang sinasabi na hindi mo alam yung katuparan. Pero pag nabasa mo na sa Revelation, atras na pag-uugnay mo lahat, nabubuo mo yung kwento. So, ayan. Yung sacrifice ng great high priest sa Hebrews, yung pinag-aralan natin nung nakaraan. So, yung naalay niya, yun yung authority na ng hari. Naging hari yung priest na, ayan. So yung itong mga symbolism, napaka-profound ng mga ito. So, kasi ang foundation ng pagre-reign ng ating Panginoon sa kamatayan niya. So, he reigns because he was slain. Kasi yung binasa natin doon kanina yung tupa, parang pinatay, parang ganoon yung pahiwatig ni John dito. So, he ruled because he was slain. So, yung authority niya ay nag-uugat sa sakripisyo niya. So, ayan. So, the right to rule ng ating Panginoon nasa kanyang buong pagmamahal na pag-redeem. Okay. So, dito, makikita natin yung character ng Panginoon. So, yun yung ceremony, crowning ceremony, yung pinag-aralan, yung picture dyan. Yan yung makita ko lang na picture, crowning ceremony. And of course, ito, natatakot ako nung bata ako rito. Nakakita ka ng tupa na 7 ang mata? Tapos 7 ang sungay. Anong Mahilig ang Hudyo sa 7-7. So ibig sabihin, yung 7 mata, ang tinutukoy nun, all-seeing eye. He sees everything, he knows everything, the omniscient, yun, walang lihim sa kanya, yun yung pinapahiwatig ng symbolism. Basta sinabing 7, perfect. Yung horn naman, symbol yan sa Hudyo ng authority. So lahat ng authority, yung makikita mo sa Matthew, all authority has been given to me. So yun yung tinutukoy ng mga symbol na yan. Of course, nung bata ako, natatakot ako yan. Parang nai-imagine ko, danto ko makita na 7 yung mata ng... So parang ganon yung one. And then of course, may sugat siya. And then yung mata niya, sungay niya. So yung mga symbol lang naman yan. You should be able to reinterpret yung mga yun, symbolism. May nakalihim kasi yan. So,
ito, sa character ng Panginoon, titingnan natin, na-reveal kasi dito. Yung kapangyarihan niya, he was described dito na the slaughtered and standing king. Dalawang symbol niya, the lion and the lamb. Diba kinakanta natin, the lion and the lamb. Sino nakanta na yun? The lion and the lamb, the lion and the lamb. Inulit natin na kinakanta yun. So, kaso yung kapangyarihan nito, hindi siya kagaya ng mga kapangyarihan ng leaders dito sa mundo, yung mga dictator, Saddam Hussein. Hindi siya ganitong power na crushing power. So, yung power niya sacrificial. Yung power niya pagmamahal na ginugunaw ng pagmamahal na ito ang puso. So, nanalo siya by giving himself. So parang kakaiba itong kingdom na ito. Kasi kung babalik ka sa vision yung panaginip ni King Nebuchadnezzar na pinare-interpret niya kay Daniel. Nakita niya yung statue na ginto sa ulo, silver sa dibdib. Yun yung different kingdoms of the world na naghari. Hanggang ngayon, nasa paa, sinisimbolan, we are on that age, yung mixture ng clay and iron. So, nasa symbolizing Rome. Makikita mo na ganun lagi yung power nila crushing power. Yung Babylonia, krinash ng Medo-Persia, yung Medo-Persia, krinash ng Greek, Roman, so parang ganun. Pero yung vision na yon, yung panaginip na yon, may isang bato na galing sa labas na binunggo niya yung sa paa. It's a different power na kinonquer niya itong mga established kingdoms na ito, empires na ito sa pamamagitan ng kakaibang kapangyarihan. It's out of this world. Parang ganun yung picture nun kasi galing sa labas So, ayan yung mga pahiwatig nun. So, nakikita natin yung karakter ng Panginoon dito na kahit nga sa salvation tatanungin niyo yung mga naliligtas. May mga, kaya pag nag-i-evangelize tayo, may mga nag-i-evangelize na tinatakot ang tao. Pag hindi mo tatanggapin ng Panginoon, pupunta ka sa impyerno. Takutan ba? Paano pag hindi ka natakot? Kaya the greatest tool in evangelism, we will use the power of the Lord Jesus Christ. We teach His grace, we teach His love. At yun yung gugunaw sa puso ng tao. Parang sa akin personally, hindi naman ako magpapastor, hindi ko gagawin ng mga bagay-bagay ng ministry. But the love of God, ginugunaw kanya and parang that is the motivation to do the things of God. parang ganon. So, in leadership application, so titingnan natin kung ano kayang ibig sabihin ng mga to sa atin. So, matuto tayo sa ating Panginoon, sa ating Hari. We lead with the power of the cross. Not the methods of this world. Ang methods of this world, ang dami nilang strategy ng mundo minsan, nahahawa ang mundo, nahahawa ang church sa system ng mundo. Na-obsess tayo sa mga model ng CEO, we run the church na parang negosyo, or ginagamitan natin ng politics, nagpupulitikahan lang sa simbahan, parang ganon. Or gumagamit tayo ng celebrity imagery. Maraming celebrity pastors But sa atin, itong Lamb of God, He is calling us to go back to the cruciform type of leadership, yung crucifixion. We serve, we love, we care. Parang yun yung paglilingkod natin. We love people. Anusan tayo isuda. parang ganon. So, yun, madiderive natin yan if mag-a-align tayo doon sa the Lamb who was slain. Let us see how He conquered. Let us see how He won this victory
And mag-align tayo. Mag-align tayo. Gayahin natin itong The Lamb who was slain. So, ayan. Ayun lang, kung willing tayong mamuno, na gamit ang service, gamit ang sacrifice, gamit ang pagmamahal, itong kaharian ng Diyos, balaging baliktad ito. Baliktad. Yung method natin kingdom, pero hindi naman service. Kaya I used the picture dito na we rule by serving. We rule by serving. So we live through service, not status. So who cares? Who cares kung kaya nga minsan ayan, marami dito sa nahahawa na rin ang mga pastor na nagpapataasan ng tawag. Doktor dito, doktor doon, reverend dito, reverend bishop, ang daming katawag. Who cares? Yung ang hari natin The Lamb. Mahiya naman tayo, parang ganoon sana. The suffering servant. So, parang ganoon. So parang sa akin thinking of that leadership of the Lord Jesus Christ. Okay, Pastor Dennis, the suffering bishop. Okay, so ayan, he has all the authority. So ayan, but he served. Yun yung the way niya nang nag-conquer sa atin. So, punta tayo sa pangatlo. So, natapos na natin yung tawag nito. Yung una, yung coronation. Nakita natin yung pangalawa, yung ceremony doon sa taas. And then, dahil ganun, hari siya, nabuklat niya yung kasulatan. Yung, ano yung susunod na kabanata na ipapatupad niya bilang mandato niyang hari. So pag presidente ka, pag na-elect kang president, mamamanata ka And then ibibigay sa iyo yung constitution, yun yung ipapatupad mo sa bansa. So parang yung deed na yun, yung binuksan niya, yun yung ipapatupad niya bilang hari dito sa mundo. Yun yung judgment, halo na. Judge siya, nagbi-bless rin siya, nagre-reward siya. Lahat ng authority ng hari. Titingnan natin yan. So, ayan. Kaya yung mandate niya, kaya nga, pagka-resurrect niya, may mandate na siya agad tingnan natin, Matthew. Ito yung favorite verse mo pag Tribal Gospel Mission ka. Matthew 28. Matthew 28, 18 to 20. So, sabi ng Panginoon dito sa 18 pa lang, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Anong katibayan ni Jesus Christ? Yun yung sinasabi ni John, yung kasulatan, binigay sa kanya. That is the symbol of all power and authority. So, yan. And John is describing us to us doon in a cosmic imagery. And then verse 19, kaya humayo kayo sa lahat ng mga lahi at gawin silang mga alagad ko. We apply the victory. So parang we invade one life at a time. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo ako'y palaging ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. And in this promise sa huli, kasama niyo ako palagi because He is always on that tabernacle there in heaven. Kasama natin siya. He is standing there for us, praying for us, supporting us from that area. So yan, yung commission, King's Return, ang isang hari, may authority yan. Hindi lang nakaupo sa trono yan. Nag-i-issue yan ng mga edict, mga command, mga mandate sa mga nasasakupan niya. So yung Matthew 28:18 to 20, yung una doon, declaration of authority. Yung verse 28, all authority in heaven and earth given to me. Ito yung foundation. Dito siya nag-uugat. Bakit mo kami mamandahan? Because all authority has been given to Him. Now, dahil nasa kanya, ito yung mandate niya. Go and make disciples. Kaya therefore, sabi doon therefore, result yun ng pagkakabigay sa kanya ng
authority. So the mission flows from the authority of the Lord Jesus Christ. So ito yung returning mission ng ating hari. Natapos niya yung redemption, and now bumalik siya sa langit. And habang nandun siya, pinapadala niya tayo bilang mga ambassadors, agents, or royal heralds. So yun. Now in the Acts chapter 2, may symbolism yung Pentecost. Kasi pag nabanggit yung term na Pentecost, ang unang papasok sa isip natin yung Book of Acts. But Pentecost is from the word pente. It's a symbol of the reset. Pente kasi mahilig ang Hudyo ng 7 times 7 lagi. 7 times 7. Kaya they will work for 6 days and on the 7th day they rest. So 7 times 7, uulitin nila yon, paulit-ulit yon. 7 times, pag 7 years, magpahinga yung lupa, parang gano'n. And then 7 times 7, yun yung buong cycle. So 49. And yung Pente, 50th, that is a reset, a new beginning. A new beginning, yun yung cycle nila. Yun yung tinatawag nilang Year of Jubilee. Ibabalik nila lahat. Ang mga bagay-bagay na utang man, na ibenta man, bibigay nila lahat. And then, they will have a new beginning. Now, on the day of Pentecost, dun sa Acts chapter 2, bakit ibinigay yung Holy Spirit doon sa Acts chapter 2? Kasi in the book of Genesis, yan yung nawala nila. Kasi yan yung binuga ng Diyos sa sangkatauhan. So ni-restore ng Panginoon, dahil yun naibenta mo, naipatalo mo sa kaaway yun yung power mo na parang bahagi ng Diyos na binigay niya sana sa iyo, yun yung down payment ng mana mo, parang ganun sana. So, ayan. Pero dito sa Book of Acts, Pentecostes. Bakit yung piyesta nagkataon lang ba yun? Hindi. That is a yun ay in the spiritual realm, yan yung tinutukoy ng sinasabi nilang Year of Jubilee. So ibinigay balik sa ating sangkatauhan ng Holy Spirit. Yun yung and then ang pinag-aaway-awayan lang natin is speaking in tongues. Naiintindihan ba natin ang Holy Spirit? That is the power of God na binigay niya sa sangkatauhan na yun yung meron si Adan na nangingibabaw sa lahat. And then, ipin mo yung binigyan ka ng baril, na napaka-powerful na baril. Kaso dahil L-shape siya, kasla shape ni martilyo. Ginagamit mong pang martilyo, mga ganon. Hindi mo alam gamitin. And sometimes ganon tayo we don't understand the power given to us. So, hindi natin nagagamit. So, the spirit, itong spirit ng hari, ibinalik niya sa atin so that we can have dominion once again. Yun yung binuga ng Panginoon sa tao, yung spirit niya. And then He mandate them to have dominion. So, nangingibabaw. Kaya nga hindi tayo talunan Kaya hindi tayo talunan. Nangingibabaw tayo sa bawat situation ng buhay. Nangingibabaw tayo. We are not sent out with mere message. We are empowered. So, ayan, the power and presence of the King Himself ay nasa atin. Okay? Pagkikita natin dito sa mandate, yung character ng Panginoon bilang the sending Lord. So, hindi siya passive king. Hindi siya naghihintay ng volunteer. Nagmamando siya. He has authority. Napansin nyo nung nandito siya sa lupa. Pupunta kayo doon, may makikita kayong asno. Kunin nyo yun. Paano pag Paano pag meron yung may-ari? Sabihin nyo, kailangan ng Panginoon. Ganun siyang masta. Pero isip nyo ba ang mga Kristiyano, mas powerful pa sila sa Diyos? Tatawag ang Panginoon ng Kaya minsan iniisip natin, naiintindihan mo ba yung kausap mo? Parang gano'n. So parang, it is the king. Pero yung kagandahan ng hari natin, hindi ka uupakan.
He conquer you with His love. Kaya karamihan ng mga pastor dito, minsan nakakasla napilitan tanay doron. Pastor Dennis. But later on, you will learn to understand who this God is. And then you are serving now with the power of love because you love what you do, because dito nakikita mo yung grace of God dumadaloy, and then dito mo rin may pass it forward na sabi nila. So yan. So strategic siya, he is nagko-commission siya, Judea, Samaria, and the othermost part of the earth. So very actively sending, empowering his people. Ayun, napapansin ko to. In several years na pagpapastor ko, may mga ups and downs in ministry. May mga time na parang kasla malabsam ti langit because you are empowered, so much empowered. Then parang you feel depleted, na parang ginagapang mo na lang ang ministry, na parang almost giving up. And then the Lord will send supply of empowerment, and then nare-revive ka na naman. Hindi tayo nag-shut down. He always supplies. He always supplies. His grace is enough, nasabi ni Juan dito. So sa ating mga ministers, or kung may mga tinatawag ng Panginoon dyan na magpastor, do not worry. Itong hari natin, He will supply all our needs. So yun, we are laborers and He sent us to His field. So yan. Saan tayo? Ayaw umusan. Ayan. Application. Leadership application. Sa atin, bilang mga manggagawa ng Panginoon, whether you are a pastor, you are a church leader, or committee leader sa church, worship leader, basta nandun ka sa paglilingkod, we are builders. Hindi tayo tambay. Hindi tayo tambay na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Actually, we are working. Dahil upon this rock, I will build my church. Sabi ng Panginoon, I will build my church. At active ang Panginoon na binibuild ang church niya. And tayo, we are serving the King in building His kingdom. So, yan. So, yung mission natin, hindi yan suggestion. Hindi yan suggestion. It's a royal command from the one who holds all power and authority. So, itong work na ito, elevated siya, more than religious activity. So, hindi lang tayo naglalaro ng religion, na hindi, we are participating in the cosmic agenda of the King. Kasi nasa isip natin kasi lagi is always spiritual things. But these things that we do is literal. Ang king natin hindi imaginary, literal king na pupunta later sa mundo, and siya yung maghahari. And what do we do? Ganyan rin ang magmamanage rin tayo later. We rule, we be in dominion. So, hindi tayo nagbi-build ng sarili nating maliliit na kingdom. Parang kingdom of CWC, kingdom of BCFC, kingdom of TGMI. Hindi tayo nagbi-build ng mga maliliit na kingdom. Ini-administer natin. The Lord is actively expanding His kingdom, and He is using us. So, yun sana yung itong kagandahan nito. Pag nare-realize natin ito, mai-instill sa atin yung yung profound sense ng urgency, yung responsibility mo, and yun yung confidence mo. Pag ang backer mo napakalaki, natuturid ka musad. So, sometimes di natin naiintindihan yan. And inot-inot, I am realizing those things na I'm speaking for the King. I am implementing His will. Kaya unti-unti nare-realize ko yun, and nagiging confident ako sa ginagawa ko. Parang nagiging, minsan hindi ako nag-aalangan. Parang ganun. Kasi nare-realize ko na totoo ito. Hindi ka kang isip na narinig-rinig lang dyan. So, ayan. Daan-daan nagsisink in. So, binibuild natin yung kingdom and with using the materials of the King.
We are building the kingdom based on the blueprint of the king. And unlimited yung supply ng kingdom natin. So, ayan. Praise the Lord. Ayan, at bahagi tayo. It is an honor to serve the King of the universe. So, ayan. And punta tayo sa panghuli. Yung consummation. Yung dulo ng kwento. Itong hari natin, babalik yan. So sabi dito, the king will return in glory and justice. So hindi na kagaya noon na dumating sa sabsaban. Dumating ang bumati sa kanya, mga baka, tupa. Dito, he will come glorious. Imagine ko nga, kaano ka glorious? Hindi rin ma-describe ni John. Kaya, I think ang way ni John na mag-describe, yung mata niya parang sinag ng araw. Pag nagsalita siya, lumalabas ang espada sa bibig niya. So, he's very powerful. Parang ganon. Yung description ni John, parang yung description dun sa Exodus, yung dumadagundong ang kwan. So, he is so powerful. You are so proud of him. So, ito, picture na ito. Yung mga kasama niya dyan, ewan ko kung saan kaya tayo dito, Pastor Dennis. Actually, dyan tayo. May imagine niyo ba na mararapture tayo at pagbalik ng Panginoon after several years, around 7 na naman. Hindi ko alam kung exact 7 years yon or the perfect time. hindi. Pero kasama niya tayo. Kaya pagbaba ng Panginoon, may mga pinipreachan ka na hindi naniniwala. Televise yan. Alam nila kung kailan darating ang Panginoon. Makwekwenta nila yan. Televise yan. CNN, ABS-CBN, ganyan. Makikita ko, uy, si Kwan yun ah. Si Pastor Dennis yun no, nasa likod. Parang, so, I hope we can imagine that this is very literal. And this is very exciting. So, ayan. Yung mission, nung pinaggagawa natin dito sa mundo, may deadline yan. Kaya redeem the time. Nagmamadali tayo, especially we see the signs. May deadline yan, malapit ng malaga. So, the king who ascended will descend. So, Acts chapter 1, verse 10 to 11. So sinabi ng mga angels dito. So, punta tayo sa Acts. Dinescribe ng mga angels dito, Acts chapter 1, verse 10. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila at nagsabi, "Kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na nakita ninyong dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya dinala sa langit, ay ganoon din siya babalik." So, bababa siya sa kalangitan mismo. So ayan. Hindi siya babalik na parang sanggol na helpless, but yung tawag nila conquering king. Ito yung tinatawanan namin. Isa sa translate namin sa United Methodist Church. Kasi I worked there, nag-translate ako sa hymno nila. Yung title ng hymno, Conquering King. Tapos yung, inyati kantaan tayo. Dayay, Conquering King. Conquering King. Pag Ilocano ka, matatawa. But anyway, Conquering King. So, ayan. He comes back as a conqueror. So imagine mo, lahat ng armas ng mundo, kasi mag-unite ang mundo, they will try to tigilan nila yung pagsakop niya sa mundo. And he will come and he will, talagang yung bagsik niya, description ni John dito, dugo-dugo lahat sa harapan ng mga kabayo. Talagang he will come, ang bumangga, iba talaga. That is how he will, yung mga
tigasin na against sa Panginoon, talagang He will crush them. He will crush them. Yun yung nandun sa deed. Yun yung nandun sa dokumento na binuksan niya. So, yung Old Testament, punong-puno yan ng mga prophecies tungkol sa araw na ito. Yan yung tinatawag nilang the day of the Lord. Yan yung kinakanta ni Matisyahu na one day. One day. Hinihintay nila yung araw na yan. The day of judgment. Kasi paghihiganti raw ng Panginoon ng Israel. Pero hindi lang Israel, kahit tayong lahat. The justice He will bring. So, ayan, yan yung ultimate fulfillment niya. Nakita nito ni Daniel. Daniel 7. Tingnan natin sa Daniel. Daniel chapter 7. Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Nakita ni Daniel ito. So sabi, pagkatapos nakita ko ang parang anak ng tao na pinalaligiran ng ulap. Taka ba kayo na kuwan? Laging kino-quote ni Jesus, ang gusto niyang itawag sa kanya anak ng tao. So pag wala kang understanding sa Old Testament prophecy, pa-humble naman si Jesus. Hindi, yung title kasi na anak ng tao, it will identify him sa mga sinasabi ng propeta sa Old Testament. Para maunawaan ninyo kung sino siya. So parang he is using that title. So si Daniel ginagamit niya. Pagkatapos nakita ko ang parang anak ng tao na pinaliligiran ng ulap. Lumapit siya sa Diyos na buhay magpakailanman. Verse 14, pinangaralan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari at naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang pagkahari niya ay walang hanggan at walang makakapagpabagsak ng kaharian niya. So that is the what Daniel saw. Sa Matthew 26, tingnan natin kasi connect the dots. Maglaro ka ng connect the dots pag nagbabasa ka ng Biblia. Matthew 26 verse 64 dito sa dulo. Makikita mo dito, ang sabi rin ni Matthew dito, description niya, 64. Actually, this is red letters. This is mismong sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus, ikaw na mismo ang nagsabi. Kasi tinanong siya. So, ikaw na mismo ang nagsabi at nais kong sabihin sa inyong lahat na mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. O, tingnan nyo, anak ng tao, kanan. Nakaupo sa kanan. Ibig sabihin, hindi yun literal na nakaupo. Ibig sabihin, yung lahat ng authority ng Diyos Ama, ipinasakamay sa Kanya. Kasi actually, in the book of Revelation, they share the throne. Parang yun. Kasi iniisip natin, physical na nakaupo sila It talks about authorities and powers. Yun yung dinidiscuss dito, hindi literal. Tsaka hindi nila kaya, spirit yan So parang symbolisms ng mga to. We need to be understanding symbols. So, ayan. So, at makikita rin ninyo siyang dumarating mula sa ulap. Si Jesus Christ mismo yan. Babalik ako. Gaya-gaya si MacArthur. I shall return. So, yan. And even in Zechariah, there are many prophecies. Zechariah. Punta tayo sa Zechariah. Zechariah chapter 14. Last chapter ng Zechariah. Sa 3 and 4. Tatalon tayo sa 9. So, pagkatapos, makikipaglaban ang Panginoon sa mga bansang iyon. So pagdating ng Panginoon, may mga opposition pa rin. Pagkatapos makikipaglaban ang Panginoon sa mga bansang iyon katulad ng ginawa niya sa panahon ng digmaan noon. Verse 4, sa araw na iyon tatayo siya sa bundok ng mga ulibo sa silangan ng Jerusalem. Mahahati ang bundok na ito mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ang kalahati ng bundok ay lilipat pahilaga at ang kalahati naman ay lilipat patimog. Hindi niya kailangan ng bulldozer. Talagang yung naging literal dito yung role ni John the Baptist na prepare the way. Talaga yun maggaganon yun. Mahahati yun. And
Yun yung mamartsahan niya. So, ayan, pahilaga. At magiging malawak ang lambak ang gitna nito. And then talon tayo sa verse 9. May tuloy to sa verse 9. Sekaraya, ba't napunta sa 14 verse 9. Ang Panginoon ang maghahari sa buong mundo. Siya lamang ang kikilalaning Diyos at wala nang iba. So siya, ang Panginoong Yesus ang tinutukoy dito. So ayan, kaya yung sinasabi ni Titus na the blessed hope, ito yung sinasabi ng Hudyo na one day. So hindi katang-isip lang ng mga apostol ito. They are interpreting words from the prophets in the Old Testament. So personal, visible, glorious return ng hari. So ayan, ng Panginoon to King Jesus to judge the living and the dead. Sabi doon, ito yung nire-recite natin sa Catholic Apostles' Creed. So yun, para i-establish ng ganap yung kaharian niya. And He will reign for 1,000 years, sabi nila. That is the con. And then magre-renovation and then that is for eternity na. So ayan, parang sabihin na lang natin transition government. So aayusin niya ang lahat. So sasakupin niya ang mundo and then transitional administration, we will rule with Him. Ayusin natin ang mundo. Daming kasablayan. Magsisiminto tayo ng mga flood control. Ayusin natin yung mga yan. parang ganun. Ayusin natin lahat ng kasablayan dito sa mundo. Sabi nga doon, lahat ng armas, pandayin natin, gawin natin kumpay. Hindi na magkakaroon ng shortage ng bigas dito sa akin. Sagana na ang bigas. Parang ganun yung very literal itong dinidescribe nila. Okay? So, fully established yung one. And then, ayan, makikita natin dito ang karakter ng Panginoon na He is a righteous judge. What is a righteous judge? Ang itim-itim. Talagang uupakan ka niya rito. This is not a time of grace. Okay, when we talk about grace, we talk about also the judgment. Kasi pasalamat tayo, may grace period. Parang bangko yan eh. I have credit. I'm using credit card. Wala tayong cash eh. Kailangan mangutang. I'm using credit card. Pag swipe mo yon, swipe, they will give you around 20 to 25 days na grace period. Pag kailangan mong magbayad doon. So pag swipe ko sana ngayon and then dumating yung bill, pagdating ng bill, merong nakalagay yan na around 20 days na kailangan kong magbayad. Pag magbabayad ako within that period, walang interest, walang multa. Pero pag lumagpas ako doon, times 3% yung utang. And then, magpapatong-patong yan. May multa pa, iba pa yung multa. So parang ganun sana, uunawain natin na yung grace period. May utang na nga eh. Meron na ngang bayad. Mag-subscribe ka na lang sa bayad. Parang hindi ka pa nag-subscribe. Inabot mo pa yung end of the grace period. Libre na nga yung bayad, mag-subscribe ka lang. Hindi ka pa nag-subscribe. Pag dumating yung Panginoon, pasensyahan tayo. Parang yun yung kanya. So, ayan, that is he is a righteous judge. He is a righteous judge. And at the same time, he is a bridegroom. So, dalawa yung tinutukoy niya rito. Yung mga nag-subscribe sa grace, he is a bridegroom. He will redeem them. Pakakasalan niya sila. Ibig sabihin, He will restore everything. Yung mana nilang nawala, i-restore lahat. So, i-imagine na naman natin itong bridegroom nga po. Kaya kinakanta natin minsan, sumsumgarak na talaga ang kantaan tayo, kanta nga ko. I long to be a bride of your returning, dressed in garments white and wrinkle-free. Parang na-imagine naka-gown ka, parang hindi ko maatim. Because these are imageries. At minsan sa mga girls, sa mga babae, na-imagine yun kasi yun yung pinaka inaasam-asam ng mga babae ang dalhin sa dambana. But these are imageries. These are imageries. It is not literal.
yung kanta, ginagamit niya, yung nag-compose, ginagamit niya yung imagery. Pero pag kinakanta natin, ang naiisip mo, literal. Yung bridegroom, ibig sabihin, he will restore everything. Pakakasal, pananagutan niya, pakakasalan niya, the concept of the kinsman redeemer. Yun yung kino-communicate nito. Ang naisip kasi natin ang American wedding. Na may marcha-marcha, may gown. So parang gano'n. So ayan. But anyway, he will return to finally and fully set things right. So ayan, judge evil, and then yung once and for all, i-fix niya everything yung mankind. So i-restore niya tayo. Kaya may recreation sa atin. In the twinkling of an eye, we will be changed. Yun yung fully na kwan. Purified na tayo. Yan yung tinatawag natin glorification. Di ba yung salvation natin, 3 stages? Justification, sanctification, glorification. Yan yung glorification talaga is purified na tayo. Yan yung tinatawag sa kanta natin na garments white and wrinkle free. Hindi mo magagawa yung wrinkle free. Siya ang makakagawa noon. He will change us as if we've never seen. He will change us as if bagong likha lang tayo. So the church, yan yung tinutukoy. The church, lahat tayong nag-respond sa gospel. Okay? So, ayan. Anong connection nun sa pagiging pastor natin? So, sa pagiging pastor natin, lagi natin ilagay sa isip natin yung itong nakalagay dito. We lead with the end in mind. Ang lagi mong iniisip yung dulo. Kasi pag hindi mo iisipin yung dulo, ang nakikita mo yung problema sa church mo, mag-quit ka niyan. May stress ka yan. Pag nakita mo sa dulo kasi, final yung victory natin doon. Actually, we are just cleaning it out. So, maraming challenges. So, we lead with the end in mind. Kailangan ma-visualize mo yung nasa dulo. So, yan. Yung napakahalaga nitong eschatological knowledge yung natin. So, the study of end times. So, ayan. Hindi speculation ito. Kailangan ang Biblia, binigay niyang detalyado yan. Ito kasi magbibigay sa atin, mag-fuel sa atin ng faithfulness. Dahil alam nating babalik ang hari. So, kung alam mong babalik ang hari, tatapusin niya lahat to. Pag nakita natin, binuklat na yun eh. Binuklat na yung ipapatupad niya. Binasa na yon. Alam na natin ang dulo ng mga bagay-bagay. Magbibigay yon ng urgency sa atin. Especially yan, nakikita na natin yung mga signs. Padami, paigsi ng paigsi yung panahon. So kami nga ni Pastor Dennis, magdadagdag na naman ng load. So, I think next month, Friday evenings, pupunta kami sa Haliap. Magtuturo kami doon ng kasi parang naghahabol tayo. Hindi na tayo maka-church plant kasi walang pasto. So, mayroong namang gustong mag-aral doon, walang magtuturo. Parang ganoon. And ayan, it instills. Nagbigay sila ng 13 yung registration form na binigay nila noong Sabado. May dagdag pa raw yun. Wala pang sinabmit ang Haliap. So, ayan. We praise God na may nagre-respond, they are willing. So, ayan. Nakakapagod Nakakapagod. Pero, ang supply natin, masaya. Hindi ko pa nalalaktawan si Doc Lea na kayang magsalita ng maghapon. Hindi pa tayo maabot sa ganung level. Kaya. So, ito maiisip natin na we are about the business of the Father and tumutulong tayo. Ipinapatupad natin yung mandate ng ating hari, si Jesus Christ. So, hindi lang nagbibigay ng urgency sa atin, nagbibigay ito ng perspective. Yung mga present suffering natin,
pag makikita mo later yung glory na maire-reveal sa dulo, yung binabanggit sa Romans 8:12, tatawanan mo or maliit lang yan. Parang ganun. Maliit lang yan. Kasi yung glory na makikita mo sa dulo later, it will empower you to endure hardship. Endure hardship. So yun yung secret, I think, sa mga pastors, mga apostles natin, na they keep on moving forward. Yan yung nabanggit sa Hebrews 11. So ayan. And yung pangatlo, it motivates holiness. So 2 Peter 3 verse 11. So since all these things are thus to be dissolved, magugunaw ang mga bagay. No? Ano kayo? What sort of people ought you to be? Magpakabanal kayo. Maging godly kayo, sabi ni Peter. So, it motivates holiness na seryosohin natin ng mga bagay-bagay. So, ayan, dahil alam natin na sa dulo, mabagsik yung hari natin pag bumalik siya. And then, pang-apat, it fuels evangelism. Kasi maraming church, wala nang evangelism. So, parang ganun. And itong message of hope na meron tayo. Judgment ang makakaharap ng tao pag hindi natin nabanggit sa kanila to, kawawa naman sila. Kawawa naman sila. So, ayan. Last page. Last page. It's already 11 o'clock. So, conclusion. The unbroken line. So, pinag-aralan natin yung the throne to the task. So, ayan, tingnan natin itong pinag-aralan natin, itong biyahe natin ng So, sinundan natin yung parang may red cord na dumadaloy sa nag-uugnay-ugnay mula sa Genesis hanggang sa Revelation. We try to assemble the teaching. Nagkaroon tayo ng Christology dito sa subject natin na ito. We try to understand who the Lord Jesus Christ. So, ayan. Mula sa eternal covenant, before the foundation of the earth, naunawaan natin yung puso ng Diyos. Hanggang doon, pumasok tayo sa first gospel sa garden. Kahit ganun, bumagsak tayo, but the Lord gave a hope. He gave us a good news doon, in spite of the bad news. So, ayan, nakita natin yung ipinapaliwanag ng Panginoon ang detalye ng mga ginagawa niya sa tabernacle. Nag-aralan natin yun. Nakita natin yung puso nitong shepherd. And then, ayan, yung ibig sabihin ng cross, the climax of everything, and the tomb. Nakita natin yung ginagawa ng Panginoon ngayon bilang high priest. At ngayong araw, pinag-aralan natin yung hari. Nakaupo doon, aktibo, at naghihintay ng go signal para isa katuparan na yung culmination of everything. So ito yung Jesus na pinaglilingkuran natin. Truly, yung sinabi niyang I am the Alpha at Omega, pinag-aralan natin, eternity past to eternity future. So, and ito rin yung mission na ibinigay niya sa atin, yung Great Commission. So hindi maliit na tungkulin. Minsan naiisip mo na ganito na lang ako dito sa church, maliit itong church. So, Great Commission ito. We are itong trabaho natin sansinukob. All of creation. All of creation. This is a great project. We are transforming the world. So, ayan. So, kaya sa atin, ang challenge sa atin, so, sa mga church natin, sa mga small group natin, disciple group natin, sa mga ministry, sa music man or whatever. So, ayan, ang challenge sa atin gawin natin ang mga tungkulin natin na gamit ang mga framework na ito. So, ayan. We lead with kingly authority. Sana yung lahat ng ginagawa natin, pag pre-preach man yan o paglilingkod, dumadaloy sana yung mula sa authority ng hari. So, hindi yung, bakit mo ginagawa yan? Ewan ko, sumak kong punada. Hindi. Parang hindi, this is the mandate of the king. So, ma-realize sana natin yan. So, we preach and act with confidence. So, naglilingkod tayo to the one who holds all authority.
So, ayan, no? Huwag tayong masintak sa mundo. Pangalawa, we lead like the humility with the humility of the Lamb. Itong Panginoon natin, napakataas niya, hari siya, pero napakababa rin siya, naging Lamb. So, i-emulate natin yung character ng hari na pinerfect niya yung power niya in sacrificial service. He served. So, reject natin yung model ng mundo na pataasan. Ang paglilingkod natin pagpapakumbaba. Lingkod nga paglilingkod. So, ayan, hindi kagaya ng mga politiko na sabi nila gusto raw nilang maglingkod. Pagkatapos ng eleksyon, boss naman. So, ayan. And pangatlo siguro, we will lead with urgent mission. Medyo magmamadali tayo. Siguro, isang perspective dito, ambasador tayo ng hari. Ang nagmamando sa atin, hari. So, huwag tayong patumpik-tumpik. So, yung mandate, yung task na binigay sa atin, napakahalaga sa mission niya sa mundo, yung making disciples. Hindi maliit na bagay yan. Yan, napakalaking bagay yan. Bata man ang tinuturuan mo, kabataan, matanda na, or anuman. Yung mga nasa kapwa DH dyan sa Hong Kong, kapwa nyo man yung tinuturuan, malaking bagay yan. Kasi kung hindi importante yan, hindi ibibilin ng hari yan. Hindi bibilin ng hari yan. So yung urgency na seryosohin natin yung mga bagay na ito. And pangapat, manguna tayo. We lead with living hope. I-fix natin yung eyes natin doon sa dulo. Doon sa dulo. Yung hari natin babalik. So, itong hope na ito, ipipurify na niya tayo. I-empower niya tayo to endure. So, ayan, hindi lang tayo mga pastor, hindi lang tayo mga guru or leader, tayo ay mga agent ng hari. Naglilingkod tayo sa mga outpost kung saan tayo inilagay ng kanyang kaharian. So, sipot-sipot tayo. Abangan tayo di pa nagsublina. Purihin ng Panginoon na napakaganda. Sa akin, it's an honor to serve the King. It's an honor to serve the King. So, ma-realize sana natin itong ginagawa natin. Praise the Lord. So, ayan, that's our lesson this evening. And next, pag-aaralan natin ang more on reflection sa phase 5. May dalawang session pa tayo. Sa Wednesday, saka sa Sunday, and sa Sunday, that would be the last. We will answer the question, so what? Ano ngayon? So, yung session 9, pag-aaralan natin, how would we align our heart with this heart? So, parang pastoral reflection natin ito. And then sa session 10, how do we serve from the throne room? Titingnan natin yung apostolic ministry. We always talk about tribal gospel mission as an apostolic ministry. And tingnan natin yung how do we do our ministry. So, purihin ng Panginoon. May question or reflection regarding sa ating lesson. It's already 11:15. Pastor, Opo, Pastora. may sasabihin na ako kay Pastora Eva. Opo. Pastora Eva, ayun mo, Po. we are serving a king. You know? Amen. Okay ba yan? Nangay ko, Pastora. Thank you. It's an honor. Love you. It's not the king. Wala ni Pastor. Happy Pastors Day sa ating lahat. Actually, we are all pastors. We are all priests. And we be faithful in serving the Lord. So, and alam mo, Pastor Eva, it took years rin sa akin para mag-sink in. It took years rin na ginagawa ko pero may pag-aalinlangan, nag-aatubili. But by the grace of God, kikita ko naman si Pastor Eva going strong. Praise the Lord. So, Amen. amen. So, ayan. Di ba, Pastora Rodelyn? Bari-bari.
Okay, so purihin ng Panginoon. We will end this with prayer and kita-kits ulit sa Wednesday. So let us pray. Lord, maraming salamat sa lahat ng itong pinag-aralan namin. Nakaka-excite, Lord, na dami nyo palang ginagawa. And minsan, Lord, ang dami rin namin ginagawa pero hindi namin nare-realize kung bakit namin ginagawa. At maraming salamat sa mga salita mo, Lord, na ito ay nabibigyan kami ng pagkaunawa. And Lord, we will be more intentional in doing the mission that you have given to us. We thank you, Lord, for you have already anointed us. And Lord, give us the ability, Lord, to understand the anointing that you have given us. That we may be able to wield effectively the power that you have bestowed in us. Tulungan mo kami sa mga ministry namin, Lord. You demonstrate the power of your kingdom through us. At Lord, gamitin mo kami, Lord, sa expansion ng iyong kingdom. And magdagdag ka pa, Lord, ng mga kasamahan namin, Lord, na maging lingkod mo rin. Magdagdag ka rin sa church, Lord, ng mas marami pa naming tuturuan. In the book of Acts, it's you who added numbers to them. So, magdala ka rin ng maraming taong tuturuan pa namin, Lord. I-disciple namin, Lord, para sa kaharian mo. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Thank you for your goodness and grace to us. This we ask in the name of our Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Amen. Thank you, Pastor. Good night. Happy Pastor's Day. Happy God first day bless sa inyo. First day. sa atin lahat. God bless. Amen. God bless. Good night po. Good night.